tumigil ka. Sa mismong sandaling ito, tumigil ka at pakinggan mo ako dahil ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat na nakikinig. Para ito sa iyo. May dala kang bigat na hindi mo basta maipaliwanag sa sinuman. Parang may tahimik na sakit sa loob mo na walang nakikita, walang nakakapansin, at kahit ikaw mismo ay napapagod ng pangalanan. Kumakapit ka sa mga araw na tila normal sa panlabas, pero sa loob mo ay may isang pintuan na matagal nang kumakatok. May bahagi sa iyo na gustong marinig na may saysay ang lahat ng ito, na hindi ka nababaliw, na hindi ka nag-iisa sa tahimik na paghahanap na ito. At ngayong gabi, maririnig mo ang dahilan. Sa pagtatapos nito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang sumusunod sa iyo. Mauunawaan mo ang isang pattern na paulit-ulit na humaharang sa iyo at makakarinig ka ng isang pahayag na hindi basta salita lamang kundi isang tatak sa mismong loob ng iyong pagkatao. Manatili ka rito kasama ko dahil hindi ito dumating ng basta-basta. Hindi kita hahayaang umalis dito nang walang malinaw na pagkilala. Sa dulo, makikita mo kung bakit may mga gabi na bigla kang gising nang walang dahilan. Kung bakit may mga sandaling biglang bumabigat ang dibdib mo kahit walang masamang nangyari. Kung bakit ang ilang usapan ay parang wala ng laman kahit dati ay mahalaga. At kung bakit may mga bilang at tandang inuulit sa harap mo na tila may gustong ipahiwatig. At higit pa roon, mauunawaan mo kung ano ang ginagawa ng lahat ng ito sa iyo, hindi bilang sumpa, kundi bilang pagtawag. Hindi ito random, hindi ito basta pagod, hindi ito simpleng pagiging sensitibo. May isang malinaw na mensahe sa likod ng lahat ng ito, at sa oras na mapansin mo iyon, may babagsak na bigat sa loob mo na matagal mo nang dala ng mag-isa. At para malinaw sa iyo, hindi ako narito para lituhin ka. Nandito ako para kilalanin ang alam mo na sa loob mo, ngunit hindi mo pa naisasalita. Nandito ako para iugnay ang mga pirasong matagal mo nang nararamdaman, pero hindi mo maipagdugtong. At Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. gabing ito, ang mensahe ay dumating sa iyo na parang may takdang oras, parang may pagtawag na eksakto sa sandaling ito ng iyong buhay. May mga bagay na nagsimulang gumalaw sa iyo nitong mga huling araw, at marahil hindi mo pa rin alam kung bakit. May mga gabing hindi ka mapakali kahit tahimik ang paligid. May mga umagang gumigising ka na para bang may naiwan kang mahalagang bagay sa panaginip, at may mga sandaling tumitigil ka sa gitna ng ordinaryong gawain dahil biglang may bumibigat sa iyong dibdib ng walang babala. Hindi ito kabiguan ng isip mo. May nangyayari sa iyo na mas malalim kaysa sa nakikita ng iba. Maaring napansin mo na paulit-ulit kang nagigising sa parehong oras. Parang may tahimik na kamay na humihila sa iyo mula sa pagtulog at ibinabalik ka sa pagitan ng dilim at liwanag. Hindi ka basta antukin o aligaga. May uri ng paggising na ito na hindi lang pisikal, dahil sa loob mismo ng sandaling iyon
ay may pakiramdam kang may tumatawag. At kahit pilitin mong bumalik sa unan at ipikit ang mata, nananatili ang pakiramdam na may mensaheng nais munang mauna kaysa sa pahinga. May mga oras din na wala namang nangyayaring masama, pero biglang bumabagsak ang damdamin mo na parang may alon na dumaan sa dibdib mo. Nasa gitna ka ng isang araw na maayos naman sana, pero may biglang lamig sa tiyan, may bigat sa lalamunan, may pananahimik na hindi mo hiningi. Hindi ka nasisira, may bahagi ka lamang na sumasagot sa isang bagay na hindi nakikita ng mata. At ang mas nakakapansin pa sa iyo ay ang katotohanang hindi mo ito maipaliwanag kahit pilit mong busisiin. Napansin mo rin marahil na may mga dating usapan na noon ay puno ng kahulugan, pero ngayon ay parang pader na lamang na nakaupo sa pagitan mo at ng mga alaala. Ang mga salitang minsan ay nagpasaya sa iyo ay tila marupok na ngayon. Ang mga pangakong inakala mong matibay ay biglang naging manipis. Ang mga relasyon o ugaling dati mong pinanghawakan ay parang hindi na umaabot sa loob mo. Hindi ito paglayo ng puso mo sa lahat. Ito ay pagdating ng pagkilala. Ang mga bagay na dati mong tinatanggap ng hindi nagtatanong ay hindi na sapat para sa taong nagigising sa loob mo. At mayroon ding mga sandaling napapatingin ka sa paligid dahil may bilis o ulit sa mga bilang, sa mga oras, sa mga pabalik-balik na detalye na hindi mo sinasadya pero laging sumasabay sa iyo. May titingin ka sa orasan at parating may parehong pagkakasunod. May maririnig kang paulit-ulit na paksa. May makikitang bagay na parang may diin sa pagkikita mo rito. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para paalalahanan ka na ang buhay mo ay hindi sarado sa isang tahimik na espasyo lamang. May wika itong ginagamit upang gisingin ka. Ang totoo, ang mga palatandaang ito ay hindi problema na kailangang itago. Mga kumpirmasyon ang mga ito. Ang biglaang paggising mo, ang emosyon na dumadalaw ng walang babala. Ang mga lumang usapan na nawawalan ng dating bigat. At ang mga paulit-ulit na senyas sa paligid mo ay hindi nagsasabing may mali sa iyo, nagsasabing may gumagalaw sa iyo, may lumalawak sa loob mo habang sinusubukan mong manatili sa dati mong anyo at ang tensyon na iyon, ang pakiramdam mong pagod na pagod ka na. May dahilan kung bakit mas madalas mong maramdaman ang mga ito kapag tahimik na ang paligid. Kapag humihinto ang ingay ng araw, saka lumalakas ang bulong ng mga bagay na matagal mong ipinagpapaliban. Kapag wala ng ibang humahawak sa pansin mo, saka lumalabas ang katotohanang may bahagi sa iyo na hindi na mapipigil ng dating ritmo. Huwag mo itong supilin. Pakinggan mo muna. Huminga ka muna ng dahan-dahan at huwag mong pigilan ang pag-alam. May mas malalim pa rito kaysa sa unang napapansin mo at kung mananatili ka, lilinawin natin yon nang hindi ka hinahatulan. Kung may isa man sa mga palatandaang iyon na tumama sa iyo, kung may bahagi ng dibdib mo na bumitaw habang naririnig mo ito, i-type mo ang 888 sa mga komento. Ang pag-type mo niyon ay hindi lang aksyon ng mga daliri. Ito ay simpleng pagsangayon ng loob mo sa katotohanang narinig mo na rin. 888 ang bilang ng pag-apaw at kung iyon ang dumating sa iyo, bumalik ka agad sa akin. Ngunit may mas malalim pa sa mga palatandaang ito. May isang ugat sa ilalim ng lahat ng nangyayari at kung hindi natin iyon titingnan, iikot ka lamang sa ibabaw ng parehong nararamdaman. Ang mga palatandaan ay mga pinto lamang. Ang tanong ay kung ano ang nagtutulak sa kanila na bumukas. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay iisang pattern. Hindi ito simpleng ugali, hindi rin ito isang maliit na kapintasan. Ito ay isang paraan ng paghinga ng kaluluwa mo na matagal nang nabuo upang makaligtas at hanggang ngayon ay ginagamit mo pa rin ito kahit hindi mo na napapansin. Sa labas, para kang nag-iingat lamang. Sa loob, para kang laging nakikinig kung may darating bang aasahang sakit.
Ang pattern na ito ay madalas lumitaw bilang labis na pagod sa pakikisama, bilang pag-urong, bago ka mapansin, bilang pangambang masanay sa pag-asa, o bilang pagtayo ng matatag kahit pagod ka ng lumaban. Minsan, ang anyo nito ay ang biglaang paglayo mo sa mga taong malapit na sana. Minsan naman ay ang sobrang pagpapaliwanag mo para lang hindi ka iwan. Iisa ang pinagmumulan, ang tahimik na paniniwalang kailangan mong bantayan ang sarili mo bago ka pa masaktan. Kaya kapag may lumapit na pagkakataon, minsan ka ring napapaatras. Hindi dahil wala kang pagnanais, kundi dahil natutunan ng puso mo ang pag-iingat na parang ito na ang kaligtasan. Kapag may pangakong lumalabas, sinusukat mo muna kung gaano ito kasakit kapag nabigo. Kapag may pagbubukas, sinusuri mo agad kung saan ka maaaring mahulog. At dahil doon, ang buhay mo ay naging isang maingat na lakad sa gilid ng sariling pag-asa. Hindi kita sinisisi. Nakikita ko lang ang dinadala mo. May mga tao na natutong gumana sa ganitong paraan ng napakahaba ng panahon, kaya akala nila likas na ito sa kanila. Samantalang ang totoo ay itinuro lang sa kanila ng mga taon na huwag magpabaya. Ang naging depensa mo ay naging normal mo na. Ang naging panangga mo ay naging boses mo na. At ngayon, kahit gusto mong bumalik sa kapayapaan, parang hindi mo alam kung paano ibinababa ang dala mong bantay. Kaya nakakapagod ang lahat. Dahil kapag laging nakabantay ang loob, hindi ka talaga nakakapagpahinga. Kahit tahimik ang paligid, may gwardiya sa loob mo. Kahit maayos ang araw, may nagbabantay na takot. Kahit may bumubulong na magandang mangyayari, may bahagi sa iyo na agad naghahanda sa pagkawala. Iyan ang presyo ng pananatili sa pattern na ito. At may isa pang bagay na masakit sa ganitong ikot. Unti-unti nitong pinapaliit ang kakayahan mong tumanggap. Kapag masyado kang sanay sa pag-iingat, kahit ang kabutihan ay parang kahina-hinala. Kapag masyado kang sanay sa paghahanda sa sakit, kahit ang kapayapaan ay parang pansamantala lamang. Kaya hindi lang relasyon ang napipinsala. Pati pananaw mo sa sarili mong buhay ay nababago. Ang dating bukas na harapan ay nagiging bantay sarado na silid. Ngunit may mas mababa pa rito at dito ko gugustuhing dalhin ka ng maingat dahil ang pattern ay hindi ang pinakadulo. Ito ay sintomas lamang ng mas matandang pormasyon ng isang ugat na hinubog ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. May isang hardin sa loob mo na matagal nang tinutubuan ng iisang puno. Sa unang tingin, parang simpleng puno lang ito, nakatayo sa gitna ng isang bakuran na minsan ay may liwanag, minsan ay may anino, at minsan ay may katahimikan na halos marinig mo. Pero ang punong ito ay hindi basta tumubo. Itinanim ito ng mga taon ng pag-iingat, diniligan ng mga sandaling hindi mo alam kung kanino ka aasa at nilagyan ng mga ugat na kumapit sa lupa dahil iyon lang ang tanging paraan para manatili itong nakatayo. Sa bakurang iyon, may mga hangin na dumaan na hindi mo napigilan. May mga taong pumasok na hindi nagtagal. May mga araw na maaliwalas at may mga araw na ang sanga ay halos yumuko sa bigat ng hindi mo na ipaliwanag. Pero ang puno ay nanatili, hindi dahil magaan ang buhay nito, kundi dahil natutong mabuhay sa ilalim ng mga kondisyong hindi pinili. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagmumukha itong matatag kahit may lihim na pagod sa ilalim ng balat nito. Sa ilalim ng punong iyon may isang anino na matagal nang nakatago. Sa aninong iyon nagsimula ang pagkapit mo sa kontrol, sa pagduda, sa hindi pagsandal ng buo. Hindi mo ito nilikhang may masamang hangarin, hindi ka ipinanganak na sarado, ngunit may sandali noon na ang bakuran mo ay hindi naging ligtas at mula roon ang puno sa loob mo ay natutong mamuhay sa anino bilang kung ito na ang normal na liwanag. Kaya ang laman ng buhay mo ay naging maingat. At ang pagiging maingat ay naging tanda ng pagiging mabuti, kahit sa loob mo ay alam mong may kulang.
Minsan may mga kamay na hindi marahas sa panlabas pero nakapagpapatahimik ng boses sa loob. Minsan ng isang tingin, isang pagkawala, isang biglang lamig ng pakikitungo ay sapat na para maipaliwanag ng bata sa loob mo na kailangan niyang tumahimik, kailangan niyang magpakatatag, kailangan niyang huwag magtanong. At mula roon, ang puno ay natuto ng isang mapait na aral. Mas ligtas ang tahimik kaysa bukas. Mas ligtas ang bantay kaysa tiwala. Mas ligtas ang pag-urong kaysa paglapit. Kaya kahit ngayon na ikaw ay mas matanda na, dala mo pa rin ang lumang utos na iyon sa mga ugat mo. Ang ginawa sa iyo noon ay hindi laging halata bilang sugat, pero tumama ito sa pinakaubod. May bahagi sa iyo ang tinuruan na huwag maglabas ng kabuuan ng boses nito, na huwag umasa ng lubusan, na huwag ipakita ang lahat ng pananabik nito. Kaya nagkaroon ka ng dalawang buhay, ang nakikita ng iba at ang tahimik na umiiral sa loob. Sa labas, maaari kang magmukhang maayos, mapagkakatiwalaan at tahimik. Sa loob, may puno na matagal nang nagtatangkang alalahanin ang sarili nitong natural na liwanag. Ang pinakamasakit dito ay hindi lang ang sugat, kundi ang pagkapalit ng tono. Dahil kapag ang puno ay lumaki sa anino, akala nito ang anino na ang normal. Kapag ang puso ay matagal na pinatahimik, akala nito ang katahimikan na ang kapayapaan. Kapag ang loob ay laging nag-iingat, akala nito ang pagkabalisa na ang pagiging matalino. At kaya mo hinahayaan ang sarili mong mabuhay sa napakaliit na puwang dahil sa matagal na panahon, iyon lang ang itinuro sa iyo na ligtas. Ngunit ngayon, may nangyayaring kakaiba sa bakuran na iyon. Ang anino ay hindi na kasing bigat. Ang liwanag ay hindi na kasing layo. May ugat na nagsisimulang makadama ng ibang uri ng lupa. May dahon na marahang gumagalaw kahit walang malakas na hangin. At may katawan ang puno na parang natatandaan ang dating tuwid nitong anyo. Hindi ito bigla ang himala. Ito ay paggunita. Ang buhay na matagal na nanahimik ay unti-unting bumabalik sa sarili nitong wika. Kaya kung pakiramdam mo ay may bumubukas sa loob mo habang naririnig mo ito, kung parang ang punong nasa gitna ng bakuran ay may biglang humihinga muli, ito ang sandali para kilalanin mo iyon. Huwag mo munang paliitin ang naramdaman mo. Hayaan mong tumama ito sa lugar na matagal nang naghihintay marinig ang sariling pangalan. Kung ang larawan ng bakurang iyon ay tumama sa iyo, itype mo ang mga salitang nakikita ko at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Huwag nang paikot-ikot. Itype mo ang mga salitang nakikita ko at bumalik ka rito. Ngayon, pansinin mo kung ano ang nangyayari sa loob mo habang sinasabi ko ito. Ang puno ay hindi na lamang nakatanim sa anino, may liwanag ng dumarating sa gilid ng bakuran, may simoy ng gumagalaw sa mga dahon, may lumang sistema na dahan-dahang nawawalan ng kapangyarihan, at ang unang gumagalaw ay hindi ang paligid, kundi ang ugat, ang unang nakaalala. Ang pagbabalik na ito ay hindi tungkol sa pagpilit sa sarili mong maging ibang tao. Hindi ito listahan ng mga gawain para patunayan na karapat-dapat ka. Ito ay pag-uwi sa isang bagay na matagal ng iyo pero pansamantalang naisantabi. Ang kailangan mo ay hindi dagdag na bigat. Ang kailangan mo ay pahintulot na tumanggap. Hindi mo kailangang buuin muli ang sarili mo mula sa wala. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat piraso ng iyong pagod. Hindi mo kailangang takutin ang sarili mo para gumalaw. Ang ilang bagay sa buhay ay hindi binubuo sa puwersa. Ibinabalik ang mga iyon sa tamang pwesto. At ang ilan sa pinakamahalagang pagbabalik ay tahimik. Halos hindi napapansin ng ibang tao, pero malinaw na malinaw sa loob mo. Ang unang gagawin mo ay ihinto ang pakikitungo sa sarili mo na para bang laging may kailangang patunayan. Pumili ka ng isang maikling sandali sa umaga bago ka man humarap sa ingay ng araw at doon mo ihaharap ang iyong sarili sa katahimikan.
Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang mahalaga ay kilalanin mo na gising ka na at hindi ka na kailangang magsuot ng lumang bantay agad-agad. Ang simpleng pagupo ng may katahimikan ay isa ng pag-amin na hindi ka nabuhay para lamang magtago. Ang susunod ay ang marahang pagtingin sa mga araw na kapag may dumating na emosyon, hindi mo agad ito itinataboy. Sa halip na sabihing kailangang mawala ka agad, mauupo ka sandali at tatanungin ang iyong sarili kung anong lumang takot ang ginising nito. Hindi para pilitin ang sagot, kundi para pakinggan ang bahagi mo na matagal nang gustong mapansin. Sa ganitong paraan, ang puso mo ay hindi na laging pinapagalitan sa tuwing ito ay nagsasalita. At habang ginagawa mo iyon, matututuhan mong alagaan ang halip na habulin, alagaan ang boses na matagal na pinatahimik, alagaan ang pandama na sobrang tagal nang nakabantay, alagaan ang pagkataong napagod sa pagiging laging handa. Ang pag-aalaga ay hindi kahinaan. Ito ang paraan ng pagbabalik ng buhay sa ugat na matagal nang pinilit mabuhay ng tuyo. Hindi mo kailangang makipag-away sa lahat ng lumang ugali mo. Kailangan mo lang kilalanin kung alin ang nagbabantay sa iyo at alin ang pumipigil sa iyo. Kapag nalaman mo iyon, dahan-dahang luluwag ang loob mo. Kapag nilapatan mo ng awa ang sarili mong kasaysayan, hindi ka na laging nakikipag-usap sa sarili mo na parang kaaway. At kapag ang loob mo ay huminga ng kaunti, makikita mong mas marami palang puwang para sa kapayapaan kaysa sa akala mo. Kung may bumigay sa loob mo habang naririnig mo ito, kung may bahagi ng bakuran mo na parang natamaan ng liwanag, i-type mo ang mga salitang nakikita ko. Huwag mo itong ipagpaliban. I-type mo ang mga salitang nakikita ko at bumalik ka rito kasama ko. Sa puntong ito, hindi kita tinutulungan na tumakas sa buhay mo. Tinutulungan kitang bumalik dito ng buo. Dahil ang pagbabalik na ito ay hindi pagtatago mula sa mundo. Ito ang pag-uwi sa sarili mong pangalan, sa sarili mong ritmo, sa sarili mong kapahingahan. Ang puno sa loob mo ay hindi na kailangang manatili sa anino habang buhay. May mga nakapansin na sa iyo, kahit hindi nila alam ang buong kwento mo. Marahil ay napansin nilang may bigat ka sa mata, na may katahimikang hindi ordinaryo, na may paraan kang magdala ng sarili mo na parang laging may pinakikinggan sa loob. At may mga sandaling iyon ay naging pagitan mo at ng iba, ngunit ngayon ay mas malinaw. Hindi kawalan iyon ng buhay, kundi tanda ng isang pusong mas matagal ng gising kaysa sa kaya ng mga tao sa paligid mo na maunawaan. At dito napapasok ang isang maliit ngunit mahalagang tatak. Kung ang larawan ng punong ito ay umupo na sa loob mo, kung ang bakurang iyon ay naging pamilyar sa iyong dibdib, i-type mo ang mga salitang, "Ako ay handa na." Gawin mo iyon ng hindi nagmamadali. Ako ay handa na at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang akalang kailangan mong pagdusahan ang lahat bago ka payagang gumaling ay hindi totoo. Ang akalang kailangan mo munang maging perpekto bago ka pwedeng tumanggap ay hindi totoo. Ang akalang ang buhay mo ay malulutas lamang sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay ay hindi totoo. Ang totoo ay maaari kang matutong tumanggap habang naririto ka pa, habang naglalakad ka pa, habang unti-unti mo pang binibitawan ang lumang bigat na hindi mo naman kailangang dalhin habang buhay. May kabutihan na dumadating ng hindi hinihingi. May kapanatagan na dumarating ng hindi ipinapakita. May lakas na lumalapit kapag tumigil ka sa pagpilit at nagsimulang tumanggap. Iyan ang simula ng pagbabalik. Hindi ito pagpapanggap na walang sugat. Ito ay pagkilala na hindi na kailangang pamunuan ng sugat ang lahat ng hakbang mo. Kung ang mga salitang iyon ay umaabot sa iyo, huwag mong isara agad. Hayaan mong manatili ang bukas na puwang. Minsan iyon lamang ang kailangan upang may pinto na tuluyang magbukas. Minsan sapat na ang isang sandaling hindi mo itinulak palayo ang tawag. At ngayon, bago tayo lumapit sa huling tatak, tandaan mo ito.
Ang narinig mo ay hindi lamang tungkol sa mga palatandaan. Ito ay tungkol sa kung sino ka kapag hindi ka na nagtatago sa anino. Ito ay tungkol sa ugat na muling natututo ng liwanag. Ito ay tungkol sa bakurang matagal nang naghihintay ng pagbabalik ng araw. Sa pagtingin mo sa mga salitang yon, may isang katotohanang tahimik na lumalawak. Ang pagkilala na ito ay hindi lang para pakinggan, kundi para tanggapin. Kung may kailangang pumalit sa lumang takot, ito ay hindi kabaligtarang takot din. Ito ay pagtanggap. Ito ay kapayapaan. Ito ay pag-uwi. Kung may napasabi sa iyong loob na oo kahit walang tunog, hayaan mong ang pag-amin na iyon ang maging tahimik mong amen. Hindi iyon maliit na bagay. Iyon ay tunay na pagsang-ayon ng espiritu mo sa isang bagay na matagal mo nang nararamdaman pero hindi pa maipahayag. May taong biglang pumasok sa isip mo habang nagsasalita ako. Maaaring siya ay iyong inililihim na iniintindi. Maaaring siya ay laging pagod pero walang sinasabi. Maaaring siya ay mabigat ang loob ngunit tahimik pa ring nagdadala ng lahat. Baka siya ang taong hindi napapansin ng iba pero siya ang unang pumasok sa isip mo ngayon. Ipadala mo ito sa kanya. Hindi bilang mungkahi lamang, kundi bilang paghahatid ng mensaheng dumating sa iyo sa takdang oras. Dahil may mga mensahe na hindi lang para sa isang tao. Ang ilan ay para maging tulay. Ang ilan ay para magbukas ng pinto sa iba pang pusong matagal nang nagbabantay sa anino. At kung ikaw ang naging daan, hindi iyon aksidente. Iyon ay takdang pagdating. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo ng dahan-dahan, ako ang taong inuuwian, ako ang taong binabalikan, ako ang taong hindi na kailangang manatili sa anino. Huwag mong madaliin ang pagkilala na iyon. Hayaan mong lumapat ito na parang tatak na hindi na kailangang ipaliwanag. Huminga ka pa ng isang beses. Huwag mong itulak ang sandaling ito palayo. Ang lahat ng ito ay umiikot na ngayon sa iisang panloob na kasunduan. At ang kasunduang iyon ay mas matanda kaysa sa takot mo, mas tahimik kaysa sa ingay mo, at mas totoo kaysa sa anumang panlilinlang na itinuro sa iyo ng pagod. Ikaw ay kinikilala, ikaw ay pinauuwi, ikaw ay hindi na kailangang manatiling nakabantay sa dating paraan. Ikaw ay ligtas upang makinig. Ikaw ay ligtas upang tumanggap. Ikaw ay ligtas upang mabuhay nang hindi nagtatago. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may iba ring nakikinig at unti-unting nakikilala ang kaparehong liwanag na tumutunog sa loob nila. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Kasama ka sa isang tahimik na paglalaan ng puso, sa isang gawaing hindi sumisigaw, ngunit totoong totoo. At ang totoo nitong pagkakatulad ay hindi kailangan ng malakas na patunay para maging ganap. Ito ay nakatakda na. Ikaw ay hindi nawawala. Ikaw ay hinahanap at ang paghahanap na iyon ay hindi galing sa takot kundi sa isang mas lumang tawag na matagal mo nang dinadala sa loob mo. Sa lahat ng oras na inakala mong ikaw ang huli, ikaw pala ang tinatawag na unang makakarinig. Sa lahat ng sandaling inisip mong wala nang makapapansin sa bigat mo, may isang tahimik na pagtingin na matagal nang sumusunod sa iyong paghinga. Kaya ngayong gabi, huwag mong isipin na ang narinig mo ay basta pangwakas lamang. Ito ay pagbubukas. Ito ang sandaling nagsisimulang lumuwag ang dating nakasara. Hindi ka dinala rito para umalis na pareho pa rin ang loob mo. Dinala ka rito para makilala mo ang sarili mong tinig, ang sariling bigat na matagal mo nang binibitbit, at ang sariling liwanag na hindi na kailangang itago sa anino. Kapag tinanggap mo ang pagkilalang ito, may ibang ritmo ang susunod sa iyo. Mas tahimik, mas buo, mas totoo. Kung ngayon ay parang may kumikilos sa dibdib mo, huwag mong pigilan. Kung may bahaging biglang lumuluwag, huwag mong agad baliwalain. Ang mga ganyang sandali ay hindi maliit. Minsan yun ang unang hibla ng pagbabalik na matagal mong hinihintay nang hindi mo alam ang pangalan. Ang dahilan kung bakit tumatama ito sa iyo ay simple. May bahagi sa iyo na pagod na sa pagdadala ng mag-isa.
May bahagi sa iyo na sawa na sa pag-aalinlangan sa sariling pakiramdam. May bahagi sa iyo na matagal nang gustong marinig na hindi mali ang tahimik mong pakikibaka, na hindi ka baliw, na hindi ka humihiwalay sa mundo, kundi Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.